Huwag ninyong ipahid sa akin ang dumi upang magmukha kayong malinis. Umalingaw-ngaw ang salaysay ni Chris sa batasang pambansa. Isa siyang senador sa 20th Congress na nasa ika-4 na niyang termino mula nang siya ay nahalal noong 2016. Hindi ordinaryo ang araw na ito para kay Chris. Sa umagang iyon ay napansin niyang may isang mantsa sa kanyang polo na nagpapaalala sa kanya sa mga kahindik-hindik na krimen na pinagtatakpan niya at mga kaalyansang mga politiko. Ang mantsang iyon ay tila kulay dugo na may halong putik. Siya si Chris Leonard Chongco Guren. Sa kanyang pagninilay-nilay sa katahimikan ng kanyang opisina, ang bawat pisngi ng masa sa malakastilyong mga gusali ay nagdadala ng panghihinayang. Mga biktima ng EJK, mga kinurakot na COVID funds sa eskandalo ng Pharmaly, at ilang mga infrastructure projects na na-award sa kanyang pamilya dahil sa kanyang impluensya. Sa bawat patak ng ulan, parang lumalalim ang pagtiklop ng dilim sa dibdib ni Chris. May nagbabadyang dilubyong paparating. Ang mantsa sa kanyang polo ay hindi na naalis kahit ilang ulit na itong nilabhan. Hindi ito karaniwang dumi, kundi alaala ng mga inilibing na hustisya sa putik at panlilinlang. Simula nang pasukin niya ang politika ay hindi na siya napag-isa. Ang mga multo ng pinaslang sa EJK ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Sila ang mga hindi makapagpahinga, mga aninong naghahanap ng hustisya na nilamon ng korupsyon at kasakiman. Kahit saan, nariyan lamang sila, kumakalampag sa katahimikan. Ngunit kapag tiningnan niya sa mga larawan niya at mga video, wala naman ang mantsa. Lumalabas lang ito sa kanyang paningin. Tila isang marka ng mga katotohanang iilan lamang silang mga kasama niya ang nakakaalam. Ang ama ni Chris, isang kontraktor sa Davao, ay laging nang may proyekto sa gobyerno, sa Deep George, simula nang siya ay maglingkod bilang senator sa ilalim ng presidenteng malapit sa kanyang puso. Ito rin ang naging daan upang ang halaga ng mga kontrata ay sumobra sa salok at punuin ang bulsa ng kanyang pamilya. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumalakas ang sigawan ng mga multo sa kanyang isipan. Mga aligasyon ng pagnanakaw sa pera ng bayan, mga pagtatangka na itago ang kasinungalingan ng mga nakaraang administrasyon, mga bangkay ng mga walang kalaban-laban. Tila unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang kinabukasan at kulungan lamang ang hantungan. Sa gitna ng maingay na lugar, napapansin niyang kumakapit ang katotohanan sa kanya, tila mga kaluluwang nais siyang parusahan. Kahit tinatakasan niya ang usapan sa social media at television, sumisigaw pa rin ang mga pangyayaring sinusubukang niyang ikubli sa taong bayan. Ang mga kaluluwa ng mga naaapi at di matahimik ay sumasalubong sa kanyang paglalakad. Mga biktima ng korupsyon at karahasan ng drug war. Mga di nabigyan ng katarungan, nagmumulto upang ipakita ang kanilang galit. Bagaman magaling si Chris sa pagsisinungaling, hindi niya maiwasan ang kanilang mga titig at pagtabig. Napagtanto niyang na hindi lamang simpleng dumi ang mantsa sa kanyang polo. Ito ay marka ng kasinungalingan at kriminalidad na bumabalot sa kanya. Kahit pilit niyang itanggi ang mga nakaraan, ginugunawan ng sariling konsensya si Chris Guren. Mula sa mga eskandalo simula noong 2016 hanggang sa pandemya, ang pangalan ng kanyang pamilya ay nasa gitna ng bangungot ng bansa. Alam niyang isa siya sa pasimuno ng katakot-takot na korupsyon, ng kasaysayan ng pagmamalabis at pagtataksil sa bayang dapat niya sanang pinagsilbihan. At ngayon, hindi lamang siya ang biktima ng mga multong siya ang sanhi. Ang mga Pilipino ay nagsisimula ng magising. Unti-unting nawawala ang liwanag ng pagpapatawad kay Chris sa mga boses ng mga nayayamot na kabataan at ng masang nagsusumamo. Hindi na lang siya biktima ng psikolohikal na pasakit. Ngayon, ang mga multo mismo ay kinikilala siya. Hindi lamang sila mga walang kabuluhang pangitain, kundi katawan ng mga ipinagkaitan ng karapatan at hustisya, tumudugo ang sugat ng lipunan sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang anino ay hinahagkan ng pagkasuklam ng taong bayan. Ayon sa halin sa buhay ng mga pinari sa ACT, ang mga Pilipinong pinagkakitaan ng Pharmaly scandal at mga patuloy na naghihirap dahil sa korupsyon gobyerno ay naghahawak kamay at humihingi ng panibagong hustisya. Ikaw ba'y may mantsa na hindi mo na maalis? Para kay Chris, ang bawat araw ay panunumbalik lamang ng mga nagdaang kamalian. Sa puso ng Batasan Hills,
Naghihintay pa rin ang mga kaluluwa na muling sisikat ang katotohanan at hustisya. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa Davao, sa batasang pambansa, may mga lihim na nananahan. At sa puso at alaala ni Senator Chris Leonard Tiongco Guren, ang mga mantsa ng korupsyon ay hindi kailanman mabubura. Paslangin at patahimikan man nila ang 30,000 tao, hustisya pa rin ang mananaig.